Ito, 11. Basahin natin ang Revelation 12. Nasa verse 12. Revelation chapter 12, verse 1. The woman flee into the wilderness. Nasaan yung verse na yan? Verse 6? Okay. Ang sabi nito, the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared of God, that he should feed her 30,203 scourges. Okay, that is equivalent of 42 months. 1,260 days, equivalent din ng 3.5 years. So, kailan yan? Dito po yun. On the midst of the week, ng last week of Daniel, after the death of the two prophets, Moses and Elijah, anointing, yung wings na yun, yung message nila, ay ikakapit sa 144,000. At silang 144,000 ay magme-mensahe sa woman of Revelation 12. Revelation 12, woman. Revelation 12, woman. Itong woman ito, hindi kasama ito sa 144,000, ha? Yung 144,000 kompletong bilang yan. Pero itong woman ay kabuuan ng Israel. Pero yung 144,000 at saka yung two prophets, ano po yun? Ito separated two prophets. Itong two prophets, nasa lipi din sila. Itong woman may lipi din yan. Pero, ibinukod ng Biblia ang bilang ng 144,000. Pinapakita po yun na meron silang specific ministry. At yung 144,000, kaya ko sinabing remnant, sila yung nakabitbit pa ng dugo ni Jesus Christ. At sila rin yung nabautismuhan ng Espiritu Santo. Meron silang bautismo ng Espiritu Santo, kaya tinawag silang first fruits. Ibig sabihin nito, mamamatay din sila. Okay, ibilisan ko lang. So, 144,000, itong 144,000 kakalat yan sa buong mundo. At pupuntahan nila itong Revelation 12 woman para pangaralan nila ng mensahe ng everlasting gospel. So, pagdating sa panahon na ito, ng two prophets at saka 144,000 fleeing to the wilderness, yan na po ang tinatawag na katuparan ng Revive Act. At yung sabi, mga kapatid, pag nakumpleto na yung message ng 144,000 sa woman na ito, at sila po ay pinagpapatay ng beast, ng yung sinasabi natin na 10 European beast, mga kapatid, patay itong 144,000. Patay sila. Yung Antikristo, papatayin sila ng Antikristo, itong 144,000. At bago mag-end ng tribulation. So, ubos sila bago mag-end ang tribulation. Pagkatapos mag-end ng tribulation, mga kapatid, ito na po itong panahon na to, patay na po sila, resurrected po habang dumadating si Jesus Christ in second coming, sasalubong yung mga tribulation saints, na ito, two prophets, at saka yung 144,000 na namatay, sasalubong po yan dito. Ngayon, pagbaba ni Kristo, ito na po in the third fulfillment ng in the third day, it will raise it up. Norkat ko na lang po. Ang pagtayo ng bansang Israel ay dito po sa umpisang-umpisa ng millennium. Pero, ngayon pala, nagaganap na ngayon, mga kapatid, yung third day sa Israel. Hindi sa Gentiles, hindi sa atin, sa kanila, kapanahonan. Pero sa atin, tuloy-tuloy pa itong church ages hanggang ngayon. Pero sa kanila, sa bansang Israel, sa time clock ng Diyos, sa kanila, ikatlong araw sa kanila ngayon. Pero naghihintay pa sila ng revival, naghihintay pa sila ng door of Romans chapter 11 verse 25. So, di
limitado na po ang aming oras. Hanggang dito na lang po. Kung may tanong, pwede nating entertain. Maliwanag ba? Okay. Teka, nakita ko na nagtaas ng kamay si nanay. Yung 144,000 po, Israel po yun. Kaya lang yung Israel kasi nakakalat sa buong mundo. Yung collection sa kanila na every tribe is 12,000. Galing po sa iba't ibang panig ng mundo yun. Pero mag-iipon po sila sa lugar ng Israel. Pagdating ng dalawang propeta. Sino pa po? Si Brother Dudes. Tanong ko lang ba dito kasi, di ba, 144, may tinatawag silang kanta. Ano yun? Bakit Song of sila inakala? David. Ano? Yung song of Song of David. Okay. Yung new song na yun, it's a revelation. Anong Sorry. revelation? Yung ituturo ng dalawang propeta, yun ang mensahe nila ng new song. Message yun. Ngayon, itong message nito, siyempre dahil sila ay Israel, kukunin nila, babalikan nila, babasahin muli nila ang sulat ni Moses. Ngayon, ang revelation nila, Brad, ang everlasting gospel, hindi ito kasi tulad natin, ang lalim. More on sa panahon nila, it's political. Political lang, mababaw lang ang mensahe nila. Alam mo kung ano mensahe nila? Nakalagay sa Book of Revelation chapter 14, sa mensahe ng tatlong anghel. Wow. Diba? Tatlo yun. Ano yung mensahe na? Una, fear God. Ibig sabihin, sa Hudyo, makikilala nila kung sino talaga yung may pangalan na, may sacred name na pangalan. Sabi nga nila, yung sacred name na yun sa bansang Israel, sa mga Orthodox, hindi nila mabigkas yan. Yung YHWH, Yod-He-Vav-He. Okay, yun. Yung pangalan na yan, sa panahon na yun, makikilala ng bansang Israel yan. So, fear God, yung Diyos, pagkatapos, and give glory unto Him. Pangalawa, tama ba? And give glory unto Him. Tapos pangatlo, the Babylon is fallen. Ang babaw lang ng mensahe nila sa panahon na ito. Kasi hindi ka naman maka-Bible study na gusto dyan dahil yung first three trumpet, tumutunog yun eh. Habang nagme-mensahe yung dalawang propeta, ang laman ng trumpeta, tatlo eh. Ano yun? Judgment yun eh. Sa panahon nito, sa Israel. Revelation 14:1, para ba tayo? Sige. Mababaw lang. 14:1. And I looked unto lo, and Lamb of the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name with their forehead. Hindi, hanapin natin yung message nila, di ba? Message ng 144,000. Nandito ang message. Verse 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having everlasting trumpet, and to fill all will on the earth and every nation and lantern and tongue of people. Verse 7. Saying with a loud voice, praise God, Fear God. And and give glory to Him. yun, unang mensahe. Fear God and give glory unto Him. Ngayon, yung pangalawang mensahe, sa verse 8. And there was another angel saying, Babylon is fallen that great city because of made of nations rich, the wine of the wrath of fornication. Tama ba? So, yung ikatlong mensahe, verse 14. 14, and I looked and behold a white cloud and abundant cloud was Sorry. Sa verse 9. 9, and the third angel commanded, saying with a loud voice, Any man worship the beast and his image and receive his mark on his forehead or his hand. Okay. So, ito yung mensahe nila, mababaw yun. Yung mark of the beast dito, sa panahon na yun, iba po sa sinasabi ng denominasyon ngayon na mayroong barcode, mayroong ibang barcode. Hindi yun. Sa panahon na yun, it's a political po yun. Yung sinasabing mark of the beast.